Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1381, Pagpapahiya. Inatake niya ang mga tao mula sa Tiantay, kaya malamang na siya ay mula sa Chiclan. Isip ni Lin Fang, matagal na niyang pinagmamasdan ang mga laban sa iba't ibang yugto ng labanan. Napansin niya ang maraming tao na malamang ay kabilang sa mga maimpluwensyang grupo ng imperial na nagtatago. Dahil ganyan, ganoon din ang gagawin ko, isip ni Lin Fang. Kumislap ang kanyang siluet at napunta siya sa battle stage ng Chiclan. Kamahalan, nakita noon, at ngayon ay bumalik ka sa entablado. Parang gusto mong ialok yung mga victory points mo, sabi ni Lin Fang. Alam ng lahat na may mga ganoong tao, ngunit hindi nila ito sasabihin. Ngayon, hayagan itong sinabi ni Lin Fang, isang kahihiyan para sa Chiclan. Ang tagumpay ay isang tagumpay, ang isang pagkatalo ay isang pagkatalo, bakit mo pinag-uusapan ang pag-aalok ng mga puntos ng tagumpay? Bukod dito, walang panuntunan na nagsasaad na hindi ka makakabalik sa yugto ng labanan kahit na matalo ka. Kahit na magkaroon ako ng 100 tagumpay o 100 pagkatalo, ano? Hanggat hindi ako namamatay, maaari akong makakuha ng mga tagumpay at pagkatalo. Sagot ng taong iyon, wala akong pakialam kung mag-alok ng mga puntos sa ibang tao pagkatapos. Hindi ko alam na magagawa natin iyon. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti ng manipis. Narinig ng lahat ang sinabi ni Lin Fang. Problema mo yan, pero parang nasa wrong battle stage ka ngayon. Gusto mo bang makatanggap din ng mga bukas na hamon ngayon? Tanong ng cultivator na iyon. Hindi ako nasa maling yugto, dahil mula ngayon, kahit na sinong manlalaban mula sa Chiclan ang tumayo sa yugtong ito, tuwirang aalisin ko sila at iaalok ang kanilang mga puntos ng tagumpay sa ibang tao. Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Anong gago? Sinusubukan mo bang pukawin ang Chiclan? Malamig na sabi ng cultivator na iyon. Sinusubukan niyang bigyan ng babala ang Chiclan na kailangan nila ng isang malakas na cultivator para patayin si Lin Fang. Sa likod ng Golden Sun Crow, tumalon si Chi Chen Ren mula sa karwahe at sinabi. Papatayin ko siya. Hindi ka namin kailangan pumunta. Hayaan mo si Chi Hai. Sabi ng isang malakas na cultivator. Kinilala ni Lin Fang ang cultivator na iyon, si Chi Chen Xing ay kapatid ni Chi Chen Ren. Kung pupunta si Chi Hai, mamamatay siya. Mahinahong sabi ni Chi Chen Ren. Kumunat ang noo ni Chi Chen Xing at sinabi. Bakit mo nasabi yan? Nakita ko na siya dati sa ikapitong palapag ng shrine. Sabi ni Chi Chen Ren. Dahil si Chi Chen Ren ay bumalik mula sa mga dambana, alam niya kung ano ang ibig sabihin kapag may nakarating sa ikapitong palapag. Sila ay sapat na malakas upang pumatay ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Kung pumunta si Chi Hai at lumaban sa taong iyon, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Iminulat ni Emperor Chi ang kanyang mga mata pagkatapos niyang marinig si Chi Chen Ren. Tanging ang mga hindi kapani-paniwalang malalakas na cultivator lamang ang makakarating sa ikapitong palapag ng mga dambana, ngunit ang cultivator ng pangalawang layer ng Zunchi ay naroon. Pupunta ako at papatayin ko siya. Sabi ni Chi Tianshu. Dahil nakapunta siya sa ikapitong palapag ng isang dambana, mamamatay ka rin. Sabi ni Chi Chenxi. Si Chi Tianshu ay mukhang masama ang loob, maging ang kanyang mga kapwa-disipulo ay kinakausap siya ngayon sa mapanghamak na paraan. Sa kontinente, maraming mga hindi kapani-paniwalang mga henyo, ang ilan sa kanila ay mga dakilang talento na dahan-daang nag-mature, habang marami sa kanila ay nahulog din. Si Chi Tianshu ay kabilang sa pangalawang uri ng tao. Marami na siyang natanggap mula sa kanyang angkan at dahil sa kanyang kayabangan at kawalan ng determinasyon, tuluyan siyang bumagsak. Kahit na si Chi Tianshu ay maaaring ituring na isang henyo kapag kaharap ang mga ordinaryong cultivator, habang nakaharap sa talagang malalakas na cultivator, hindi siya ganoon kalakas. Noong mga araw, isa siya sa 10 pinakamalakas na batang cultivator kasama si Hao Qinglin at nagawa niyang talunin ng mga ordinaryong cultivator ng ikawalong layer ng Zunchi. Tatay, dapat nating imbestigahan ang lalaking iyon. Ibinulong ni Chi Chenxing kay Emperor Chi. Kung narinig siya ng mga tao mula sa iba pang maimpluwensyang grupo ng imperial, magugulat sila. Tanging ang kanilang mga matatanda lamang ang nakakaalam na si Chi Chenxing ay ang biolohikal na anak ni Emperor Chi. Siyempre, hindi lang isang anak si Emperor Chi, marami siyang anak. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng edad ng lahat ng kanyang mga anak na lalaki. Halimbawa, si Chi Tianshu ay ang panganay na anak ni Emperor Chi, pagkatapos ay nagkaroon siya ng Chi Chenxing kalaunan, at si Chi Chen Ren ay ang bunsong anak ni Emperor Chi. Titingnan natin. Una, hayaan ang isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi na pumatay sa kanya. Kung sasaktan natin siya ng husto, mapipilitan siyang umalis. Mahinahong sabi ni Emperor Chi. Sige. Tumanggo si Chi Chenxing. Pumunta siya sa likod ng sun carriage at pagkaraan ng ilang minuto, bumalik si Chi Chenxing na may kasamang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi na mabilis na lumapag sa entablado. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa cultivator. Boom! Tumalon si Lin Fang pasulong at bumangon sa hangin. Nakakatakot ang itsura niya habang sumisigaw. Mamatay. Napuno ng death curse energies ang entablado at ang balat ng cultivator na iyon ay biglang naging kulay abo, na para bang nawawala ang kanyang sigla. Mamatay. Pagkatapos ay umatake si Lin Fang gamit ang Deadly Demon Punch. Gotcha.
Yumanig ang entablado habang ang mga demonyong energies ay umaakyat sa langit. Nagbanggaan ang dalawa nilang kamao at nagmula sa stage ang mga kaluskos. Mamatay, mamatay, mamatay. Sigaw ni Linfang. Bigla siyang naglabas ng mas maraming Demon Curse energies at patuloy na hinampaz ang ulo ng kanyang kalaban. Ang mukha ng cultivator mula sa Chiklan ay nagbago ng husto. Namutla ang kanyang mukha nang sinubukan niyang iwasan ang mga pag-atake ni Linfang, ngunit gumamit si Linfang ng isa pang deadly Demon Punch. Isang pagsabog ang tumunog habang ang katawan ng cultivator na iyon ay pumutok. Pagkatapos noon, tinusok ng walang kamatayang chi ang kanyang bangkay at pinasabog din ang mga natitirang bahagi ng katawan. Kinilig ang karamihan. Ang cultivator mula sa Chiklan na nanloko ay naroon pa rin at nakatitig kay Linfang. Si Linfang ay nakakuha ng isa pang tagumpay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi umalis si Linfang. Gusto mo bang manatili sa yugtong ito at tanggapin ang mga bukas na hamon? Tanong ng referee. Kahit galit na galit siya sa loob, mukha siyang kalmado at payapa sa labas. Kung hindi siya magiging neutral, papatayin siya ni Emperor Chi. Nakakapagtaka, hindi siya nagagalit. Naisip ng mga miyembro mula sa Chiklan na nakatayo sa Chi Tian Peak. Pupunta ako at papatayin ko siya, sabi ni Chi Chenren. Kahit na napunta si Linfang sa ikapitong palapag ng isang dambana, gusto pa rin niya itong patayin. Teka, sabi ni Chi Chenxing na nakipagkamay. Una, pakinggan natin kung ano ang sasabihin niya. Tumingin si Linfang sa referee, malamig na ngumiti at umili. Ayokong makatanggap ng bukas na hamon, naghihintay lang ako sa susunod na tatanggap ng bukas na hamon. Kahit sinong miyembro ito mula sa Chiklan, lalabanan ko siya at papatayin. Nananatili ako rito dahil ayokong may humahamon sa kanila bago ako. Paliwanag ni Linfang. Gaano ka baliw, ang lalaking iyon ay parehong mayabang at baliw. Hindi niya iginagalang ang Chiklan. Akala ng maraming tao, papunta na ako, sabi nung nanloko. Ngunit pagkatapos ay nakita niya si Linfang na nakatingin sa kanya ng nanunuya. Sinabi ko kahit sinong miyembro ng Chiklan at ngayon ay sobrang sama ng loob mo na sinabi mong sasama ka. Hindi ba ibig sabihin nito ay miyembro ka ng Chiklan? Paliwanag ni Linfang. Haha, nanloko ang Chiklan kahit sila ang nag-organisa ng event na ito. Naisip ng karamihan. Maraming tao ang nagsimulang tumawa ng mapanukso. Ang Chiklan ang nagpasya ng mga patakaran at nag-organisa ng kaganapan, ngunit sila ay nagplano kung paano mandaya. Nakakatawa. Mapanuksong sabi ng ilang tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1382, baliw na demonyo si Linfang. Dapat nating patayin ang taong iyon, kahit sino pa siya. Sabi ni Chi Chenren, nakatayo sa tuktok ng Chi Tian Peak. Manatiling kalmado. Walang pakialam na sabi ni Emperor Chi. Tumingin siya kay Chi Chenren at sinabi. Chenren, dapat manatiling kalmado at kontrolin ng mga cultivator ang kanilang sarili. Kahit galit na galit ka, hindi mo maipakita. Kung gusto mo siyang patayin, sige, huwag mo na lang ipakita. Gayunpaman, malakas ang mga cultivator ng demonyo, lalo na ang isang ito. Napatay niya ang isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi sa isang welga. Alam din niya ang 5 iba't ibang uri ng abstruse energies. Demonyo, kamatayan, sumpa, soundwave at walang kamatayang abstruse energies. Naiintindihan niya ang mga ito. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? 5 uri ng abstruse energies. Si Chi Chenxing, Chi Chenren at ang iba pa ay namangha. Normal ang demon abstruse energy, ngunit ang 4 na iba pa ay napakabihirang, lalo na ang kamatayan, immortal at pagsumpa ng mga abstruse na enerhiya. Ilang tao ang nakakakilala sa mga iyon, ngunit alam ni Linfang ang lahat ng ito. At, hindi pa naipakita ni Linfang ang lahat ng hindi kapanipaniwalang lakas na alam niya. Sinasabi sa kanila ni Emperor Chi na si Linfang ay hindi lamang malakas, siya ay sobrang galing. Tsaka marami pa siguro siyang tinatago. Kaya naman, umaasa siya na ang kanyang anak ay hindi nakipagsapalaran. Ama, ano ang dapat nating gawin kung gayon? Tanong ni Chi Chenxing. Hindi naman kayang talunin ni Chi Chenren si Linfang, kaya hindi rin kaya ng iba. Sugal lang at dahan-daang bigyan siya ng 100 tagumpay. Mahinahong sabi ni Emperor Chi. Nadurog ang puso ni Chi Chenxing. 8 panalo lang ang nakuha ni Linfang, kaya ilang tao ang kailangang isakripisyo ng Chiklan para mabigyan siya ng 100 tagumpay. Ang layunin ni Emperor Chi ay pigilan si Chi Chenren sa anumang panganib. Sige, sabi ni Chi Chenxing na tumatango. Pagkatapos, naghanap siya ng ibang tao na makakalaban ni Linfang. Naghahanap siya ng mga taong hindi naman pinapahalagahan ng Chiklan, mga taong hindi kadugo. Si Linfang ay nakatayo pa rin sa entablado at ang nanloko ay nanatiling tahimik. Pagkatapos, nawala siya sa karamihan. Wala nang manlalaban ang Chiklan. Tanong ni Linfang. Lalaban kita. Sabi ng isang boses na nagmumula sa tuktok ng Chi Tian Peak. Ito ay isang cultivator ng 3 layer ng Zunchi. Nagulat ang lahat, makakalaban kaya ng cultivator ng 3 layer ng Zunchi si Linfang. Tsaka iba yung chi niya, talagang ordinaryo ang itsura niya. Mamatay. Bumangon si Linfang sa hangin at sinuntok ang cultivator na iyon, agad siyang pinatay. Nagulat din si Linfang, ngunit mabilis niyang naunawaan ang ginagawa ng Chiklan.
Si Emperor Qi ay mukhang kalmado at matahimik din, na parang hindi nakakahiya ang kanyang ginagawa. Ang mga tao ay bumaba mula sa langit, sunod-sunod. Pinatay ni Lin Fang ang bawat isa sa kanila ng isang suntok sa bawat pagkakataon. Ang kanyang bilang ng mga tagumpay ay patuloy na dumami. Ang Demon Cultivator na iyon ay inaapi ang Qi Clan, at walang sino mang malakas ang handang lumaban sa kanya. Naisip ng karamihan. Mas mataas ang tingin nila kay Lin Fang. Ang Qi Clan ay maraming henyo, kaya kung mayroon silang cultivator na kayang talunin si Lin Fang, pinapunta na sana nila siya sa entablado, ngunit dahil nagpa siya ang Qi Clan na isakripisyo ang mga tao, nangangahulugan ito na wala silang kasing lakas na gaya ni Lin Fang. 40 tagumpay, ang Qi Clan ay natalo na ng higit sa 30 tao. Naisip ng karamihan. Kung alam ni Emperor Qi na may gagawa noon, binago niya ang mga patakaran noon. Halimbawa, sasabihin niya na hindi posible na lumaban sa parehong yugto sa lahat ng oras. Sa pagkakataong ito, hindi napatay ng suntok niya ang kanyang kalaban. Sa isang iglap, napalibutan si Lin Fang ng nakakatakot na enerhiya, na ikinagulat niya. Slash! Isang nakakasilaw na liwanag ng espada ang bumaba mula sa langit. Napakaliwanag na wala siyang magawa kundi ang tumangala sa itaas. Pakiramdam niya ay tatagos sa kanyang ulo ang espada. Isang asasin. Isip ni Lin Fang. Galit na sumigaw si Lin Fang at pinakipot ang demonyong Qi. Isang dambuhalang demonyong hari ang lumitaw at bumangon sa hangin habang nakataas ang kanyang kamao. Gotcha! Nasira ang mga ilaw ng espada at namatay ang cultivator. Bumalik. Ang nakakabaliw na demonyo ni Lin Fang pagkatapos ay nawala. Iyon ay isang hari ng demonyo. At paanong ang demonyong nagtatanim sa entablado ay muntik nang mamatay sa asasin na iyon. Inatake ako ng asasin na iyon sa parehong paraan tulad ng ginagawa ng mga asasin mula sa Assassin Union. May mga asasin ba mula sa Union sa loob ng Qi Clan? Isip ni Lin Fang. Nagtulungan ba sila? Walang alam si Lin Fang sa puntong ito, maaari lamang niyang hulaan. Ang Qi Clan. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa mga miyembro mula sa Qi Clan sa tuktok ng Qi Tianpic. Napagtanto niya na ang lahat ay mas komplikado kaysa sa naisip niya noon. Halimbawa, ang mga dambana ng Jiuyu, at ang mga bisita sa loob ng bahwang. Susunod, mahinahong sabi ni Emperor Qi, may ibang bumaba mula sa langit. Gaya ng dati, natalo siya ni Lin Fang sa isang suntok, na umani ng mahigit 50 tagumpay. Dahil mahilig maglaro ang Qi Clan, magkakaroon ako ng karangalan na makasama sila hanggang sa huli. Sabi ni Lin Fang. Bumangon siya sa himpapawid at umalis patungo sa yugto ng labanan ng Sikong Clan. Mamatay. Agresibong sinuntok ni Lin Fang ang hangin sa direksyon ng cultivator mula sa Sikong Clan na nakatayo sa entablado. Ang cultivator na iyon ay mayroon ng 4 na tagumpay, ngunit pinatay pa rin siya ni Lin Fang sa isang iglap at tumalon sa isa pang yugto ng labanan. Ang mga tao ay namangha dahil ang Demon Cultivator na iyon ay sunod-sunod na pumapatay ng mga tao, nang walang tigil. Hindi nila naintindihan na pinipili ni Lin Fang ang kanyang biktima kahit na sa pamamaraan. Pagkatapos nito, pinatay niya ang ilang tao mula sa Church of the Seer, pagkatapos ay mula sa Sunset Pavilion. Pagkatapos ay tumalon siya sa battle stage ng Tianlong Divine Castle. Sa sandaling iyon, ang malakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay mayroon ng 25 tagumpay. Siya ay may lakas ng tuktok ng ikalimang layer ng Zunqi, kaya siya ay lubos na malakas. Gayunpaman, nang makita niya si Lin Fang, umawang ang kanyang bibig at mukhang natatakot siya. Mamatay. Sabi ni Lin Fang. Nagpagulong-gulong ang malademonyong hangarin habang itinapon niya ang sarili sa kalaban. Nagbanggaan ng Demon Qi at Bestial Qi, at pagkaraan ng maikling panahon, ang malakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay nakahiga sa lupa na may malaking butas sa kanyang dibdib. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi. Kanina pa niya pinapansin si Lin Fang, kaya galit na galit siya ngayon. Matagal nang pinahiya ni Lin Fang ang Qi Clan at ngayon ay inaatake niya ang mga tao mula sa Church of the Seer, ang Sikong Clan at ngayon ay mula sa Tianlong. Nakapatay lang siya ng isang cultivator na may potensyal na manalo ng 100 beses. Ayaw niyang hayaan ang sinumang cultivator mula sa Tianlong Divine Castle na umabot sa 100 tagumpay. Naisip ng karamihan. Galit na galit ang Tianlong Divine Castle at ang mga tao ng Qi Clan, hindi na nila nakayanan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1383, Mengqing laban sa prinsipe ng dragon. Isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi mula kay Tianlong ang bamulong kay Emperor Tianlong. Guro, ipadala ang ika-9 na prinsipe para patayin siya. Iminulat ni Emperor Tianlong ang kanyang mga mata pagkatapos niyang marinig iyon. Tanging mga matataas na opisyal mula sa Tianlong Divine Castle ang nakakaalam tungkol sa ika-9 na prinsipe ng Tianlong Divine Castle. Ang mga bahagi ng isang grupo na tinatawag na 9 na bayani ay maaaring ituring na mga anak sa tuhod o mga ampon. Ang 9 na bayani na iyon ay may hindi kapani-paniwalang katayuan sa lipunan sa loob ng hierarchy ng Tianlong Divine Castle at lahat sila ay nakalusot sa layer ng Zunqi matagal na ang nakalipas. Naabot na ng ika-9 na prinsipe ang tuktok ng ika-4 na layer ng Zunqi. Ang iba pang 5 prinsipe ay nakalusot lahat hanggang sa ika-5 layer ng Zunqi pataas. Ang 9 na prinsipe ay mga trumpo card ng Tianlong Divine Castle.
Hindi na kailangan gumamit kaagad sa mga ganoong agresibong pamamaraan. Dapat silang manatiling maingat at patuloy na kumilos bilang mga especially iya sa karamihan. Hindi pa sila maaaring tumanggap ng mga bukas na hamon. First round pa lang ito at gusto kong lahat sila ay makamove on sa next round. Paliwanag ni Emperor Tianlong. Ang cultivator na iyon sa tuktok ng layer ng Zunchi ay tumango. Siyempre, lahat ng maimpluwensyang grupong imperial na iyon ay may mga trump card na katulad ng Tianlong Divine Castle. Gayun din, ipadala ang Little Seven sa battle stage ng Tiantai para mapatay niya si Zhu Linglong. Sabi ni Emperor Tianlong sa mahinang boses. Ang cultivator na iyon sa tuktok ng layer ng Zunchi ay tumango. Hindi alam ni Lin Feng kung ano ang sinasabi nila. Pagkatapos niyang patayin ang cultivator mula sa Tianlong Divine Castle, tumingin siya sa paligid at ang kanyang silhouette ay kumikislap palayo. Nakakagulat na napunta siya sa battle stage ng Heavens of Desires Palace. Gagawin niya ba ngayon ang magagandang babae? Ang babae sa entablado ay nakausap na ni Lin Feng noon. Nang mga sandaling iyon ay napunit ang kanyang saplot at kitang-kita na ang kanyang magandang mukha. Nagulat siya nang makita si Lin Feng. Tumiti siya at sinabing, kung gusto mong lumaban sa akin, maaari lang akong sumuko. Paano ko lalabanan ng ganitong kagandahan? Kung aatake ako, siguradong panalo ka, sabi ni Lin Feng, nakangiti at nakatingin sa malayo. May nakikita siyang magandang babae sa di kalayuan. Yi Renlei. Sige, kung ganoon, aatake ako ngayon. Sabi ng babaeng iyon na nakangiti ng matangkad. Isang ilusyon ang lumitaw at lumitaw si Lin Feng sa loob nito. Isang magandang babae ang dahan-dahang naglakad patungo sa kanya, itinaas ang kanyang palda, ipinakita ang kanyang mga hita. Prinsipe, mahalin mo naman ako. Sabi ng babaeng iyon sa mapang-akit na paraan. Kinailangan lang tumango ni Lin Feng at tatanggalin niya ang kanyang palda at magiging sex slave niya. Napakagandang babae mo, makakahanap ka ng magandang boyfriend sa hinaharap. Sabi ni Lin Feng na nakangiti ng manipis. Tumiti ng manipis ang babaeng iyon at biglang may sumulpat na kamao sa kanya. Tinamaan siya nito at naitulak siya palayo. Ang mga taong nakatutok kay Lin Feng ay namangha. Binigyan lang niya ng victory points ang babaeng iyon. Anong bastard? Napatay niya ang mga tao mula sa Chiklan, Tianlong Divine Castle, ang Church of Desire at ngayon ay tinutulungan niya ang magagandang babae mula sa Heavens of Desires Palace. Ang demonyong iyon ay isang pervert. Salamat sa iyo, Master. Sabi ng magandang babae, nakangiti at yumuko sa harap ni Lin Feng. Gayunpaman, medyo galit din siya dahil hindi siya niligawan ni Lin Feng sa ilusyon. Masaya ako kung kwalipikado ka, sabi ni Lin Feng. Kumbinsido na ngayon ang mga tao na siya ay isang pervert, pumapatay ng mga lalaki para ibigay ang kanyang mga punto sa mga babae. Bastos. Sigaw ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Tianlong Divine Castle. Galit na galit siya. Wala siyang ibang gusto kundi ang patayin si Lin Feng. Ang mga miyembro ng Chiklan ay galit din. Anong bastos? Sinisi niya ang mga miyembro ng Chiklan sa pag-aalok ng mga puntos at ngayon ay ganoon din ang ginagawa niya. Kung kaya nila, kaya niya rin. Anong pervert? Galit na tumingin sa kanya si Yi Renlei. Nakapagtataka, ibinibigay niya ang kanyang mga puntos sa kanyang mga kapwa-alagad at pinaibig sila sa kanya. Yi Renlei, ikaw ba? Nakangiting sabi ng napakagandang Empress. Guro, sabi ni Yi Renlei na namumula. Natawa ang Empress at sinabing, not bad, pero hindi ba siya masyadong agresibo? Ipinagpatuloy ni Lin Feng ang pagpatay sa mga tao mula sa Chiklan, kahit ilang dosina. Pagkatapos ay pinatay niya ang ilang iba pang cultivator mula sa Tianlong Divine Castle na may potensyal na makakuha ng 100 tagumpay. Ipinagpatuloy niya ang pagpatay sa mga tao mula sa Church of Desire at sa Sikong Clan. Guro, baka baliw siya. Sabi ni Yi Renlei na nakangiti ng manipis. Tumango ang Empress at ngumiti. Ipinagpatuloy ni Lin Feng ang pagnanakaw ng mga puntos ng tagumpay at pagkatapos ay bumalik sa magandang babaeng iyon at inalok muli ang kanyang mga puntos. Sa wakas, siya ay kwalipikado para sa susunod na round. Ang mga cultivator mula sa Sikong Clan at ang Chiklan ay nakakuha ng ilang victory points mula sa mga challenger, ngunit napakabilis, bumalik si Lin Feng at kinuha ang mga ito mula sa kanila. Naghihiganti siya dahil ninakaw natin ang demonyong plauta sa kanya. Isip ni Sikong Xiao. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo na parang naramdaman niyang nakatingin sa kanya si Sikong Xiao. Pagkatapos ay nagtama ang kanilang mga mata saglit. Napakalayo nila sa isa't isa, ngunit sa kanilang lakas, alam nila na ang isa ay napunta sa isang dambana. Lumipas ang isang araw at mas maraming tao ang nakakuha ng 100 tagumpay. Ngunit tulad ng dati, ang isang maimpluwensyang grupo ng Imperial ay wala pa ring cultivator na nakakuha ng 100 tagumpay. Tianlong Divine Castle. Ang lahat ng ito ay dahil kay Lin Feng. Sa sandaling iyon, nakaupo si Lin Feng na naka-cross-leg. Para bang kahit anong oras ay kaya niyang pumunta at pumatay ng tao. Sa sandaling iyon, si Lin Feng ay may 80 puntos ng tagumpay, ngunit hindi siya nagmadaling ibigay ito sa isang tao dahil binibigyang pansin niya ngayon ang yugto ng labanan ng Tiantai. Si Meng Qing ay nasa kanilang entablado ngayon. Siya ay maganda at pumapatay ng mga tao, sunod-sunod gamit ang kanyang malamig na enerhiya. Ang kanyang walang laman na ilusyon sa espasyo ay naging isang hindi kapani-paniwalang asset. Kinagat ni Lin Feng ang kanyang mga labi. Nakaramdam siya ng selos sa lahat ng nakatingin sa kanya.
Gusto niya itong yakapin at pigilan ang mga tao na tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, may tumalon sa battle stage ng Tiantai. Isa siyang cultivator sa tuktok ng ikalimang layer ng Zunchi. Ang kanyang chi ay hindi kapani-paniwala, ngunit siya ay mukhang mapanganib. Hindi alam ni Lin Feng kung matatalo ng cultivator na iyon si Meng Qing o hindi. Nagsimula silang mag-away, lumulutang ang mga snowflakes sa kanilang paligid. Sinuntok ng taong iyon ang hangin sa direksyon ni Meng Qing. Ito ay isang tila ordinaryong pag-atake, ngunit bago ito makarating kay Meng Qing, ito ay naging isang nakakatakot na ilusyon ng dragon na bamuka ang kanyang bibig at inilabas ang kanyang mga pangil. Boom! Parang sisabog ang puso ni Lin Feng. Tumalon si Lin Feng, biglang napalibutan ng demonyong chi. Gayunpaman, ang mga tao ay nanonood kay Meng Qing at sa cultivator na iyon na nag-aaway, kaya hindi nila pinansin si Lin Feng. Kahit na si Meng Qing ay nakalusot sa pangalawang layer ng Zunchi at medyo malakas, tila itinago niya ang kanyang tunay na lakas hanggang sa puntong iyon. Sa sandaling iyon, ang mga snowflake ay naging matutulis na talim at lumipat patungo sa cultivator na iyon. Pagkatapos, lumabas ang mga talulot ng nyebe mula sa kanyang mga kamay, at ginamit niya ang kanyang so close yet so far spell para hindi siya makuha ng dragon. Nakakatakot na banal na celestial chi. Naisip ng karamihan. Sa ganoong lakas, madali niyang matatalo ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1384, mga palihim na pamamaraan. Iba ang cultivation ni Meng Qing. Isip ni Lin Feng, na sumulyap sa matalas na talon ng mga snowflake. Naalala ni Lin Feng na may mga alaala si Meng Qing na ipinakita lamang sa kanya kapag naabot niya ang mas mataas na antas ng cultivation. Si Meng Qing at ang kanyang kalaban ay parehong napakalakas. Maging ang yugto ng labanan na ginawa ni Emperor Niumo ay nanginginig ng husto. Tianlong Divine Castle, napakahusay. Isip ni Lin Feng. Bumangon siya sa hangin at ang kanyang mga demonyong enerhiya ay gamulong sa mga alon sa hangin. Ngayon may mga taong nakapansin sa kanya. Ayaw ko sa mga taong umaatake sa magagandang babae. Ang boses ni Lin Feng ay gamulong sa alon. Tumingin si Little Seven kay Lin Feng sa malamig na paraan at isang dragon ang bumungad sa kanya. Emph. Malamig na umungol si Lin Feng at lumabas ang mga demonyong ilaw mula sa kanyang mga mata, agad na sinira ang dragon. Ano sa tingin mo? Madali kitang mapapatay. Malamig na sabi ng ikapitong prinsipe mula kay Tianlong, habang nakikipaglaban pa rin kay Meng Qing. Ganoon ba? Kung papayag ka, pwede na tayong lumaban. Kung magpasya kaming bawat isa, walang makakapigil sa amin na lumaban. Sabi ni Lin Feng. Walang sinabi ang Little Seven habang patuloy na nilalabas ni Meng Qing ang banal na celestial chi. Ang kanyang enerhiya ay mas nakakatakot kaysa dati. Namangha din si Tiantai. Hindi nila akalain na magiging ganoon kalakas si Meng Qing. Siya ay mas malakas kaysa sa mga direktang disipulo ng mga emperador kahit na. Arg! Galit na sigaw ni Little Seven nang lumitaw ang isang dambuhalang pulang dragon. Ang mga pulang ilaw ay nagpapaliwanag sa puting nyebe, ngunit ang mga banal na celestial na ilaw ay nakapalibot sa dragon. Ang espasyo sa kanilang paligid ay patuloy na sumasabog, at ang mga nanonood na masyadong malapit ay nasusuka. Ang cultivator na iyon ay dapat na miyembro mula sa Tianlong Divine Castle. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang sarili at ngayon ay gusto niyang patayin ang asawa ni Lin Feng. Meng Qing. Naisip ng mga tao sa paligid ng yugto ng labanan. Sa wakas, nawala ang mapanirang enerhiya at dumudugo ang bibig ni Meng Qing. Ngunit ang malakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay wala sa anumang magandang hugis, ang kanyang kaliskis ng dragon ay nabasag at siya ay napuno ng dugo. Itinaas ni Little Seven ang kanyang ulo at sumulyap kay Meng Qing. Tapos, galit na galit siyang sumigaw at umalis. Hindi niya kayang patayin si Meng Qing, kaya mabilis siyang umalis. Sinulyapan siya ni Lin Feng sa malamig na paraan at tumalon patungo sa yugto ng labanan ni Tiantai. Biz. May biglang bumangon sa ere at nakakakilabot ang kanyang chi. Nakapasok na siya sa ika-6 na layer ng Zunchi. Gumalaw si Lin Feng na parang hangin at malamig na sumigaw. Tumigil ka. Ang kanyang boses ay naglalabas ng soundwave na naglalaman ng death chi at cursing energies. Tumingon ang taong iyon at nakita ang malademonyong layunin ni Lin Feng na patungo sa kanya. Kaya't sinabi niya, Asar. Asar, asar, asar. Umalangaw ang boses na iyon. Ang taong iyon ay lumayo kay Lin Feng sa isang kisap mata. Dahil doon ay unang tumalon si Lin Feng sa battle stage ng Tiantai. Empty Space Agility Technique. Nakilala ni Lin Feng ang Empty Space Agility Technique nang umalis ang lalaking iyon. Ang Chiklan lang ang nakakaalam ng agility technique na iyon. Tumiti si Lin Feng at sinabi. Nagkapit kamay na ang Tianlong Divine Castle at ang Chiklan, nakikita ko. Galit ako sa mga taong lumalaban sa mga magagandang babae. Sa tingin ko, lilipol ko ang lahat ng mga cultivator mula sa Chiklan at Tianlong Divine Castle, nahaad lang sa sinuman sa kanila na maabot ang 100 tagumpay. Pigilan ang malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle at ang Chiklan na umabot sa 100 tagumpay. Nais niyang pigilan ang sinuman sa kanilang mga cultivator na magkwalipika sa susunod na round. Tumiti si Lin Feng kay Meng Qing at sinabi. Isang karangalan para sa akin na mapunta sa parehong yugto ng labanan bilang isang napakagandang babae. Sana mas maging malapit tayo, payag pa akong ibigay sa iyo ang victory points ko. Ha? Pervert talaga siya.
Naisip ng karamihan, walang imak. Nag-alok siya ng mga puntos sa magagandang babae mula sa Heavens of Desires Palace at ngayon ay may isang magandang babae sa battle stage ng Tiantai, kaya gusto rin niyang ialok ang kanyang mga puntos sa kanya. Anong bastard? Nililigawan niya si Meng Qing. Naisip ng ilang taga Tiantai. Patay na si Lin Feng, kaya kahit na dati niyang asawa si Meng Qing, malamang na hindi siya mananatiling walang asawa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa bagay na iyon, maraming tao ang gustong magsimula ng isang relasyon sa kanya, lalo na ang mga taga Tiantai dahil maraming oras ang ginugol ni Meng Qing sa kanila. Tumiti si Mo Chen at sinabing, "Anong lalaki?" Napatawa si Meng Qing kay Lin Feng. Gayunpaman, sinubukan niyang maglabas ng malamig na enerhiya sa kanya. Boom! Sinuntok ni Meng Qing si Lin Feng, ngunit hindi niya ito naiwasan. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang mga braso at niyakap siya. Naging sanhi ito ng pagngangalit ng maraming tao, lalo na ang mga taga Tiantai. Ang mga enerhiya ng sigla ay lumabas mula sa katawan ni Lin Feng at umikot sa katawan ni Meng Qing. Tumiti si Lin Feng at sinabi sa malumanay na paraan, "Mag-ingat ka, Celestial Girl." Pagkatapos, umalis siya sa yugto ng labanan. Dahil sa kanyang victory points, si Meng Qing ay kwalipikado na ngayon. Pagkaalis ni Lin Feng, dumiretso siya sa battle stage ng Chiklan at agad na winasak ang malakas na cultivator na kasama nito. Matapos patayin ang taong iyon, pumunta siya sa yugto ng labanan ng Tianlong Divine Castle. Galit siya dahil inatake ng ikapitong Dragon Prince si Meng Qing. Talagang pervert ang demon cultivator na iyon. Naisip ng malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Si Lin Feng ay nasa linya sa tabi ng labanan sa yugto ng labanan, ngunit naramdaman niya ang ilang matalas na enerhiya na pumapalibot sa kanyang katawan. Mahilig siya sa mga babae kaya inaalok niya sa mga babae ang kanyang victory points. Kung pupunta siya muli sa aming entablado, gumawa ng isang tao na mag-alok sa kanya ng 79 na puntos, pagkatapos ay makikita natin kung paano niya mapipigilan ang aming mga manlalaban na magpatuloy sa susunod na round. Sabi ni Emperor Tianlong, nang hindi binuksan ang kanyang mga mata. Kahit malamig ang boses niya. "Guro, napakatalino mo," sabi ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Agad siyang nawala doon kasama ang ilang tao. Matapos patayin ni Lin Feng ang cultivator mula sa yugto ng labanan ng Tianlong Divine Castle, ang mga cultivator ay tumagal ng mas maraming oras upang bumalik sa entablado. Nagsimula silang magpanggap na kailangan nila ng mas maraming oras para ipadala ang kanilang mga tao. Bukod dito, sa tuwing nagpapadala sila ng mga tao, ipinapadala nila ang pinakamahina, kaya naiintindihan ng mga tao kung ano ang ginagawa ng Tianlong Divine Castle. Ginagawa nila ang parehong bagay tulad ng Chiklan, binibigyan nila si Lin Feng ng mga puntos. Sa ilang mga punto, nagulat si Lin Feng dahil ang Tianlong Divine Castle ay nagpadala ng isang batang babae sa entablado. Hindi nakaimik si Lin Feng. Hindi lang siya, lahat ng tao. "Hahaha, nakakatawa ang Tianlong Divine Castle. Nakakatawa." Tumawa si Lin Feng at sinabi sa referee, "Kunin ang aking mga puntos ng tagumpay." Ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay namula sa galit, nag-aapoy ang kanilang mga pisngi. Sa ikalawang round, ipadala ang 9 na prinsipe para patayin siya. Tignan natin kung ano ang gagawin niya, sabi ni Emperor Tianlong. Tumalon si Lin Feng sa stage. Napakabilis, ang batang babae na iyon ay itinapon sa entablado ng isang naghahamon na kumuha ng kanyang mga puntos sa tagumpay. Pagkatapos noon, nais ni Lin Feng na bumalik sa kanilang yugto ng labanan, ngunit nakita ni Lin Feng ang isang cultivator na may 79 na mga puntos ng tagumpay na dumating sa kanilang yugto. Siya ay natalo, na nagbigay ng kanyang 79 na mga puntos ng tagumpay sa cultivator mula sa Tianlong Divine Castle, na agad na nagpapahintulot sa kanila na maging kwalipikado para sa susunod na round. Masaya ang pagpupulong ng mga emperador, ngunit hindi ito nauugnay sa lakas o paglilinang, ito ay isang napakalaking theme park. Nakakatuwa ang Chiklan at Tianlong Divine Castle. Mahina sila, ngunit nakakahanap pa rin sila ng mga paraan upang maging kwalipikado. Gayunpaman, kahit na maging kwalipikado sila, malapit na rin silang mamatay. Sabi ni Lin Feng habang hindi na niya pinapansin ang mga ito. Hindi niya kayang patayin ang kanilang pinakatanyag na mga cultivator dahil hindi nila sila pinapante sa entablado, ngunit kahit papaano, nawalan siya ng mukha. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1385, isang Imperial Dialogue. Bastos. Sigaw ng isang tao mula sa tuktok ng Chi Tian Peak. Maraming kulay abong lugar na may mga panuntunan at sinasadya ng Chiklan. Nakinabang sila sa mga kulay abong lugar na iyon at gayon din ng Tianlong Divine Castle. Si Lin Feng ay nakinabang din sa kanila, ngunit hindi gaanong halata tulad nila. Gayunpaman, bakit ang Chiklan at Tianlong Divine Castle ay hindi kumikilos bilang maingat? Si Lin Feng ay hindi magiging masyadong halata kung hindi nila ito unang sinimulan. Mamatay mamatay mamatay. Sa ikalawang round, kailangan ko siyang patayin. Galit na sabi ni Qi Chenren. Sa sandaling iyon, binuksan ni Emperor Qi ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso kay Lin Feng, na ikinagulat niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at ibinalik ang tingin sa emperador. Emperor Qi, ang mga mata ni Lin Feng ay puno ng agresibong malademonyong layunin. Tila kahit ang emperador ay hindi siya natakot.
Ang Chiklan ay paulit-ulit na inatake si Tiantay at pinalayas siya, sinubukan din nilang patayin ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Isa lang ang nasa isip ni Linfang. Ang patayin sila. Tama ka, nagkamali ako. Ang mga patakaran ay hindi perpekto, kaya baguhin natin ang mga ito ngayon. Kung ang isang tao ay matalo sa isang labanan, sila ay aalisin at hindi maaaring magpatuloy sa pakikilahok sa pagpupulong ng mga emperador. Sa ganoong paraan, hindi magpapatuloy ang mga problemang ito. Ano ang iniisip ng ibang mga emperador? Tanong ni Emperor Qi. Kahit galit na galit siya, mukha siyang kalmado at payapa. Ang lalaking iyon ay nakakagulat na ginawa ng emperador na baguhin ang mga patakaran. Naisip ng karamihan. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ako. Sabi agad ng mga emperador mula sa Tianlong Divine Castle at ng Sikong Clan. Sumasang-ayon din ako. Sabi ng emperador mula sa Church of the Seer. Lahat sila ay nakatingin kay Linfang. Gusto nilang makita kung ano ang gagawin niya kung hindi siya makapag-alok ng mga puntos ng tagumpay sa ibang tao. Ilang tao ang kayang patayin ni Linfang nang hindi natatalo. Kung maabot ni Linfang ang kanilang yugto ng labanan, ipapasuko nila ang kanilang mga cultivator. Sumangayon ang lahat ng mga emperador. Kahit na ang ilan sa kanila ay hindi, wala silang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Kontento ka na ba ngayon? Tanong ni Emperor Qi kay Linfang. Wala akong pakialam. Kayo lang ang nagsamantala sa mga kulay abong bahagi ng mga panantunan. Pinaglalaroan lang kita, sabi ni Linfang sa malamig na paraan. Hindi siya natatakot na masaktan si Emperor Qi, naisip ng karamihan. Kung nagawa niyang maging cultivation emperor balang araw, papatayin din niya sila. Kaya naiintindihan mo, sabi ni Emperor Qi na nakangiting walang pakialam. Ang ibig niyang sabihin ay naunawaan ni Linfang kung paano nilalaro ng mga emperador ang mga patakaran, at nakakapagtaka, ginawa rin niya ito ng walang ingat. Siyempre, naiintindihan ko, nakangiting sabi ni Linfang. Pagkatapos ay tumalon siya at lumapag sa tabi ng yugto ng labanan ng Chiklan. Sinusubukan mo bang takutin ako? Kung may nagbanta kay Linfang, karaniwan niyang pinapatay sila. Kahit na hindi na siya makapag-alok ng victory points, kaya pa rin niyang pumatay ng 100 tao, gusto niyang makita kung ilang biktima ang ibibigay sa kanya ng Chiklan. Dahan-daang ipinikit ni Emperor Qi ang kanyang mga mata at bumulong kay Qi Chenxing, na nasa likuran niya. Papagadan mo muna siya at pagkatapos ay gamitin ang kapangyarihan ng imperyo. Roger. Sabi ni Qi Chenxing na tumatango. Galit na galit ang kanyang ama at gusto niyang mamatay si Linfang. Si Linfang ay naghihintay sa susunod na yugto ng labanan. Ilang sandali pa, may bumaba mula sa langit. Ang cultivator na iyon ay nakalusot hanggang sa ikalimang layer ng Zunqi at may mga puting mata. Mukha siyang bangkay at ang lamig ng Qi niya. Ha? Kumunat ang noo ni Linfang. Kakaibang tao, pero wala siyang pakialam. Tumalon siya sa battle stage. Nagsimula ang labanan at itinapon ng cultivator ang kanyang sarili kay Linfang, tulad ng isang animated na katawan na maaaring ihagis ang sarili sa isang tao. Sinuntok siya ni Linfang at sumabog ang kanyang katawan. Matapos mamatay ang cultivator na iyon, ang pangalawa, pangatlo, pang-apat na cultivator at iba pa ay umakyat sa entablado. Mabilis, nakakuha si Linfang ng 10 tagumpay. Gayunpaman, sumimangot si Linfang dahil ang mga taong iyon ay hindi mukhang miyembro ng Chiklan. Wala silang dugo at tila wala ng buhay. Hindi man lang sila mukhang natakot bago mamatay. Mga zombie. Matapos patayin ni Linfang ang ika-11 cultivator, umalis siya sa battle stage dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pakikipaglaban sa mga patay na tao. Ang Chiklan ay talagang walang hiya. Nagulat ang mga miyembro ng Chiklan nang makita siyang umalis. Nais nilang mag-alok sa kanya ng 100 tagumpay, ngunit tila ayaw niyang kunin ang mga ito. Pagkaalis ni Linfang, pinuntahan niya ang isang cultivator mula sa Tianlong Divine Castle at pagkatapos ay tumingin sa paligid, nanonood ng mga laban. Ang Tianlong Divine Castle at ang Chiklan ay naghanda ng husto. Kailangan kong magpakatatag at pagdating ng tamang panahon, papatayin ko ang mga henyo nila. Isip ni Linfang. Kailangan niya ng mas maraming oras para lumakas bago matapos ang unang round. Maraming malalakas na cultivator ang lumitaw sa unang round, kaya hindi magiging madali ang ikalawang round. Pumunta si Linfang sa mga yugto ng labanan kung saan nakikipaglaban ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi. Marami ng tao sa paligid ng mga yugto ng labanan. Ang mga taong hindi cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi ay maaari ding lumahok, ngunit ito ay delikado. Si Linfang ay tumayo ng medyo malayo sa mga yugto ng labanan dahil ayaw niyang makalapit. Karamihan sa mga tao ay pareho dahil ang mga labanan ay mapanganib. Ang karamihan ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi na mas bata sa 200 taon ay nakalusot sa ikapitong layer ng Zunqi. Napakakaunting mga tao sa ikasyam na layer ng Zunqi, at pangunahin silang nabibilang sa mga maimpluwensyang grupo ng imperial. Isip ni Linfang. Lumapit si Linfang sa tatlong yugto ng labanan at naupo ng naka-cross-legged. Inilabas niya ang kanyang espiritu at ang kanyang mga mata ay naging itim. Malinaw at malinaw na niyang nakikita ang bawat paggalaw na ginawa sa tatlong yugto. Lumipas ang oras sa lambak. Marami pa ring tao, ngunit mas kaunti kaysa dati. Marami na ang namatay at ang mga buhay pa ay nakikipaglaban. Maraming tao, at kahit 3 araw na ang labanan, marami pa ring laban ang natitira.
Sa paligid lamang ng yugto ng labanan ng Tiantay ay kakaunti ang mga tao. Walang maraming tao mula sa Tiantay ang nakipaglaban, ngunit sa tuwing may lumalabas na manlalaban, sila ay napakalakas. Hindi man lang hinayaan ni Emperor Yu na makipaglaban si Qiu Yuzin, pero iniisip ko kung lalaban ba siya mamaya. Tila umaasa si Emperor Yu na ang bawat mandirigma na ipapadala nila ay magiging kwalipikado. Sa loob ng 3 araw na iyon, nagpadala si Tiantay ng higit sa 30 mandirigma at lahat sila ay kwalipikado. Kahit na inatake sila ng ilang mga asasin at pinahirapan ang kanilang mga laban, palagi silang nagwawagi. Ang Tiantay ay kakaunti ang mga tao, ngunit sa huli, sila ang may pinakamataas na winning ratio.